Ilang minuto akong natulala hanggang sa naisipan kong tawagan si Daddy. Dad, anong nangyari? Mahinahon kong tanong nang sagutin niya ang telepono. Hindi. Ako pwedeng mag-freak out dahil baka kung ano pa ang mangyari kay Daddy. Maayos naman na siya mula nang maoperahan siya. Pero kailangan niyang umiwas sa stress. Umuwi ka na, anak, sagot niya. Akala ko ba, Dad, na sa'yo na ulit ang pamamahala nang bumalik ka last year? Tanong ko habang hindi ako mapakali sa pagkakaupo dito sa aking swivel chair. Alam mo naman na tumatanda na ang Daddy. At isa pa, magaling siya sa negosyo. Really? Bumuntong hininga ako at hindi na muling nagsalita pa. Hindi na ako umangal. Pa dahil may kasalanan din naman ako. Kung bakit ganito ang sitwasyon. Dapat ako ang namamahala sa kumpanya. Hinayaan lang naman namin si Alwin dahil bukod sa partners ang mga negosyo namin, magaling din siya sa pag-manage. Plus, he is my ex-husband. Umuwi ka na, anak, ulit ni Daddy. Tumango ako na para bang nakikita ako ng Daddy. Yan talaga ang gagawin ko. Makikita ng mga walang hiya na yon kung ano ang kaya kong gawin. Yes, Dad, tatapusin ko lang ang trabaho ko today till tomorrow. Bukas ng gabi ang kukunin kong flight. Nang maibaba ko ang tawag ay isa-isa. Kung nireplyan ang mga kliyente na pwedeng i-meet ko ngayon. Perwisyo talaga itong ginawa ni Alwin sa akin. Baka mamaya ay masira ang pangalan ko sa ibang mga kliyente. Habang naghihintay ng sagot ay naisipan ko ding mag-reply sa invitation ng auctioneer sa Pilipinas saying that I am accepting the invitation. Napabuntong hininga ako sabay titig sa anak ko na walang kamuwang-muwang sa nangyayari sa pagitan namin ng kanyang ama. Pinapanalangin ko na sana sa pag-uwi namin ng Pilipinas ay hindi mag-cruise ang landas nila ng kanyang ama. Hindi. Pwede. Hindi ako makakapayag. Are you ready? Tanong ni Tristan nang makalabas kami ng bahay. Nauna na ang mga bagahe namin sa sasakyan na maghahatid sa amin sa airport. I don't have a choice, wika ko at nagkibit. Balikat. Tumawa naman siya at binuhat si Amora na inaantok na. 8:00 na ng gabi, kaya naman inaantok na siya. 11 p.m. ang oras ng flight namin at kasama namin si Tristan sa pag-uwi. Dumalaw kasi siya kahapon at nabanggit kung nauuwi kami ng Pilipinas. Pinilit niya na sasama daw siya sa pag-uwi. Mahihirapan daw kaming magbiyahe ni Amora na kami lang. Wala na din akong nagawa kahit pa nakakahiya na maabala namin siya. Ang private plane nila ang gagamitin namin. Gaya ng pag-alis ko noon sa Pilipinas, gusto kong maging sikreto din ang pagbabalik ko sa Clark. Ang landing ng eroplano. Kailangan naming maging cautious. Baka kasi may mga nakaabang na media pagdating namin ng nangyayari. Mainit ngayon ang mata ng media sa amin ni Alwin dahil sa issue. Baka doon pa maungkat ang tungkol sa anak niya sa akin. Nakapagpaalam na din ako kay Cecilia kagabi. Akala ko ay sasama na din siya sa amin sa pag-uwi pero hindi pa daw siya pwede. Madami daw kasi siyang tinatapos na mga projects. Uwi daw siya pero in a few months pa. Gustuhin man niyang sumama ay hindi naman maari. Namimiss na daw niya ang nanay niya lalo na at lagi daw siyang iniiyakan kapag ganyan na tumatawag. Labis ang kaba ko habang nasa biyahe papuntang airport. Tila ba bigla akong naduwag sa kaisipang uwi na ako at kailangang harapin ang mga tao na nanakit sa akin noon. Mukhang hindi pa ganoon kahanda at kondisyon ang aking sarili sa muling
pagtapak sa bansang sinilangan. Ang bansa kung saan una akong nasaktan. Makailang beses akong huminga ng malalim na siyang nakaagaw ng pansin. Ni Tristan na nasa gilid. Napapagitnaan namin si Amora na mahimbing na ang tulog. Kinakabahan ka ba? Tanong niya na may himig ng pangangantiyaw. Tinignan ko lang siya at hindi sumagot. Inabot niya ang kamay ko at bahagyang pinisil. Relax. Hindi dapat ikaw ang kinakabahan, Anya. Tumango naman ako. At pilit pinapakalma ang aking sarili. Ano ang plano mo? Tanong niya. Kapag kuwan, dapat bang may plano ako? Napaisip ako ng ilang saglit bago sumulyap sa daanan. Ay siguro, una kong gagawin ay papaimbestigahan ko muna sila. Hahanapan ng baho. Gusto kong malaman kung may tinatago bang baho si Tia. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Tristan kaya naman nilingon ko siya at tinaasan ng kilay. Mali ka nang iniisip. Gagawin ko lang yon. Para sa kumpanya ko na gusto din niyang kamkamin. Tumango si Tristan at hindi na kumontra pa. After more than 16 hours flight, nakarating din kami ng Clark. Alas 5. Palang ng madaling araw pero sumalubong na ang maalinsangan na klima. Welcome home, Annie Tristan. Nakasuot kami ng mask at bonnet na tatlo para masiguradong walang makakilala sa amin. Hindi na kami nagpasundo pa kina mommy o sino mang kamag-anak. Baka kasi makatunog ang press sa pag-uwi ko. Bodyguards ni Tristan ang sumalubong sa amin. Sa kondominium sa North EDSA kami. Tutuloy, nandoon na sina mommy at daddy. Kagabi pa. Excited sa pagdating namin. Tanging ang mga pinagkakatiwalaang tao lang namin ang nakakaalam na doon kami magstay. Gusto kong malaman ang lahat, ultimo. Pinakaliit-liitan niyang sikreto. Scandals or affairs, mas maganda. Inabot ko sa kanya ang litrato na may nakasulat na pangalan sa likod. Agad naman niya itong tinignan saka tumango-tango. Kaya mo bang gawin iyon within 7 days? Tanong ko sa private investigator. Asahan niyo po, ma'am. Hindi ko na paaabuti ng 7 araw. Tatawagan po. Kita agad, pabibo niyang sagot. Inabot ko ang down payment para may gamitin siya sa pinapagawa ko sa kanya. Hindi ganoon kadali maghalungkat ng baho lalo na kung natakpan na niya iyon. Gamit ang pera. Kaya ang pinakamagaling na private investigator na kilala ni na Ate Angel ang kinuha ko. Agad na ding umalis ang kausap ko. Nang matapos kong sabihin ang pinapagawa, alam ko may tinatagong baho yang si Tia. At oras na malaman ko yun. Pasensyahan na tayo, Alwin. Sisirain ko ang babaeng pinakamamahal mo. At kung hahadlang ka, maging ikaw pa ang ama ni Amora, hindi ako aalangang sirain ka din. Miss Gutierrez, where have you been? These past 3 years, tanong ng isa sa mga taga-press na nakaharang sa dadaanan namin. Somewhere peaceful, maiksi kong sagot. At tipid ng umiti sa mga lente na nakatutok sa akin. Ano ang dahilan ng iyong pagbabalik? Miss Gutierrez. I wanted to roll my eyes on them. Kailangan ko pa bang sagutin ang tanong? Na iyon. Dito ako pinanganak at lumaki. I have my family here, nakangiti kong sagot. Hindi ko na binanggit ang tungkol sa kumpanya. Dahil alam kong iugnay na naman nila. Iyon sa dahilan ng bigla kong pagbalik. Let's go, the auction is about to start, Annie. Tristan at hinawakan ako sa aking biwang. Giniya na din kami ng mga bodyguard na siyang nagpapalayo sa mga reporter na agresibo para makuha ang panig ko. Bakit ako ang pinuputakte ng mga ito? Say,
Pia ang mahilig maglabas ng mga issue. Dapat siya ang binabantayan. Miss Gutierrez, kaya ka ba umalis ay dahil sumama ka kay Ama Tristan pahabol? Nilang tanong. Gusto kong matawa pero pinanatili ko ang aking poker face at tinuloy ang paglalakad. I was an instant celebrity sa pag-apak ko. Ng Pinas. Lahat na lang talaga ng bagay. Iniugnay sa akin. Parang gusto ko nang isipin na may nagbayad sa kanila para sundan ako at batuhin ng mga nakakairitang tanong. It's been 3 days mula nang nakabalik kami ng Pilipinas. Hindi pa ako pumapasok ng opisina dahil gusto kong may bala akong dala bago sumuong sa gyera. Gyera, yon ang pinunta ko dito sa Pinas. They want war, I'll give them war. Nang makarating kami sa bungad ng function hall ay may photographer na lumapit para kunan kami ng picture ni Alwin. May kasama ding press from unknown magazine na kapwa, may mga kamera din. Miss Gutierrez, please tell me something about your gown. Ngumiti ako at bahagyang pinasadahan ng tingin ang suot kong gown. I am wearing one of the 2,020 spring collection of Miss Cara, sagot ko. Sunod. Sunod ang pag-click ng camera kaya. Naman bahagya akong nag-project sa camera upang makuhanan ng maigi ang aking kasuotan. Thank you very much. I know this is not the right place to throw some questions or make an interview. We're hoping to have you feature in our magazine in the future. Ngumiti ako sa kanila at tumango. Thank you so much. We can set for an appointment for that. Malapad siyang ngumiti sa akin nang marinig ang sinagot ko. Nakipagkamay ako sa kanila bago nagpaalam. Pagpasok namin ng bulwagan ay nakaabang na ang may-ari ng auctioneer. Malapad ang ngiti nila sa mga labi. I am so honored to have you here, Amos. Amo, Amos Gutierrez, Anya at bahagya. Pangnadula sa pagtawag niya sa akin ng pangalan. Nilahad niya ang kanyang kamay at agad ko naman itong tinanggap. It's a pleasure, I'm a Matthew. Ngumiti ako. Binalingan ko naman si Maras Matthew na agad bumeso. You two really look good together, Purinay. Maras Matthew sa amin. Nagkatinginan naman kami ni Tristan at mahinang natawa. 2 days ago nang makipag-meet ako sa kanila para sa agreement sa gagawing auction. Kailangan din kasi nilang check ang jewelries ko na maisasama sa auction. Mayroon din kaming agreement na hindi pwede malabas ang identity ko. Pupunta ako sa auction bilang si Amos Gutierrez at hindi bilang si Amora na kilala bilang isang top jeweler. Nakarinig kami ng tikhim mula sa likuran. Hindi ako agad nakalingon dahil bahagyang pinisil ni Tristan ang biwang ko. Mukhang alam ko na kung ano ang ibig sabihin ng ginawa niyang iyon. Pia, and your ex-husband is here, bulong niya. Sakto ding tinawag siya ni na Amar and Amaras Thomas. I am glad you came, Ams Angeles and Amar. Montenegro, bati ng mag-asawa. Napakunot ang noo ko sa tinawag niya kay Pia. Ams Angeles. Hindi Mars Montenegro. Our pleasure, ma'am, magalang na sagot ng baritonong boses niya. Bahagya na kaming lumingon ni Tristan sa mga dumating. Nakangiti si Pia ng malapad pero nang makita ako ay nabawasan ang mga ngiti niyang nakapaskil. Sinulyapan ko din si Alwin na bahagyang nagulat nang makita ako. Nang makahuma ay sumeryoso ang kanyang mukha mula sa pagkakatitig niya. Sa aking mukha ay bumaba ang kanyang tingin sa aking bewang kung saan nakahawak si Tristan. Kita ko ang pagdilim ng kanyang mukha at pagkuyom ng kanyang kamao.
Kumunot naman ang noo ko. What's with that reaction? I know that you guys already know each other, Annie o Matthew. Sinulyapan niya kami ni Alwin. Ngumiti naman ako at sinikap kong maging tunay iyon. Si Alwin naman ay nanatiling nakatitig sa akin ng seryoso. Habang si Pia ay nagiging plastic na ang ngiti. Pinipigilang huwag sumabog sa galit at pagkairita. Long time no see. Iyon ang tanging nasabi kong salita. I found the word hi or how are you not so appropriate to use. It sounds awkward and I may sound so hypocrite. It's been a long time, sagot ni Pia. Ngumiti siya at lumapit sa akin at bumeso. Naakala mo isa akong long lost friend. Nya. Plastic siyang ngumiti sa akin. Sinikap kung gamitin ang acting skills ko upang maging tunay ang aking ngiti sa harap nila. So, you two are together this past years? Tanong ni Pia na tunog press. Nagkatinginan kami ni Tristan at nangiti. I was about to say some words when I felt someone grab my arms. Marahan akong hinila ni Alwin ng hindi ko namalayan. Wala ding nagawa si Tristan. Dahil hindi naman kami pwedeng maghilaan na tatlo, lalo na at may mga mapanuring mga mata na nakatingin. Ano ba, asik ko sabay piksi ng kanyang kamay. Hinila niya ako hanggang sa makarating kami sa isang bakanting silid. Matalas ko siyang tinignan. Huwag mong sabihin na kaya mo ako. Iniwan ay dahil sumama ka sa lalaking yon, sigaw niya sa mukha ko. Wow! Hindi ko malaman kung saan naman niya nakuha ang ideyang iyon. Akala mo taga-press na kung makabato ng issue. Wagas. Lahat na lang may kwento. Nailing ako at ngumisi sa kanya. I deserve to be with someone who deserve me, sagot ko at nakipagmatigasan ng titig sa kanya. Umigting ang kanyang panga at bahagyang humakbang palapit sa akin.